Hello everybody, kumusta po kayong lahat? I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Para sa mga Katoliko, next week ay simula na ng Holy Week or Semana Santa. Ito yung linggo ng pagninilay natin tungkol sa Passion and Death of our Lord Jesus Christ. And I hope sana ay magiging maayos at mapayapa nating makommemorate itong Holy Week 2024. So eto na nga ngayon, matapos ngang maglabas ng arrest order ang Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy, wala pa tayong naririnig kung kailan nila aarestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sa ngayon wala pang balita kung kailan ang susunod na Senate hearing dito sa komite na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros. Wala rin tayong balita kung nasaan ngayon sa Pilipinas naroon si Pastor Apollo Kibuloy. Although sinasabi nga na hindi naman talaga siya lumabas pa ng bansa, nasa Pilipinas lang siya, pero walang nakakaalam o makapagsabi kung saan siya ngayon nakabase. Although sabi nga ng ibang mga abogado, itong arrest order ng Senado, halimbawang hindi nga nila maaresto si Pastor Apollo Kibuloy para magpakita sa Senate hearing. Sinasabi nga nila na hindi naman daw siya matatawag na isang fugitive or isang takas sa batas. Dahil itong arrest order ng Senado, pwede daw niya gamitin dito yung sinasabing constitutional right or yung karapatan natin na nakapaloob sa konstitusyon natin. Pero dun sa isang kaso niya na isinampa ng DOJ sa Pasig City for qualified human trafficking na isang non-bailable na kaso, ibang usapan daw ito dahil dito kapag ka nakitaan ng probable cause ng Department of Justice at tuluyan nang magkakaroon ng paglilitis dito sa kasong qualified human trafficking, maglalabas din sila ng isang warrant of arrest. And this time, itong warrant of arrest na ito, hindi na ito pwedeng baliwalain dahil kapag binaliwala mo yung arrest order na nanggagaling mismo sa isang korte, matatawag ka na dito na isang fugitive na nagtatago o tumatakas sa batas. So ito yung kaibahan ng arrest order ng Senado at arrest order na manggagaling sa korte. Dahil alam natin yung Senado, hindi naman talaga sila korte at hindi din sila pwede magbigay ng hatol kung guilty or inosente ang mga ipinapatawag nila doon. So apart from this, naglabas na rin ng desisyon ng Kongreso sa kanilang third and final reading tungkol sa prangkisa ng Suara Rogue Media Corporation na siyang nag-ooperate ng TV station na SMNI. Sa third and final reading ng Kongreso, pinapa-revoke nila or pinapabawi nila ang prangkisa ng Suara Rogue Media Corporation. Ayon kasi sa Kongreso, maraming nilabag ang Suara Rogue Media Corporation. Ito yung legal name ng SMNI. Una, sinasabi ng Kongreso na di umano ay nagpapakalat ng fake news at disinformation ang SMNI. Actually, nagsimula ito nung lumabas sa isang programa nila na kung saan inaakusahan nga nila na bilyon-bilyon ang ginastos ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga biyahe na hindi naman daw nila napatunayan. So dito ito nagsimula hanggang sa mabusisi na nga ang kanilang prangkisa. So sinasabing isa itong violation dahil ang isang media corporation dapat ay merong balancing programa. So kumbaga, hindi sila dapat ng magiging pasimuno ng mga fake news or mga maling impormasyon. Ang pangalawang violation na sinasabi ng Kongreso ay yung pagpapalit-palit ng may-ari di umano ng Suara Rogue Corporation. Sinasabi ng Kongreso na nung nagsimula daw itong Suara Rogue Media Corporation noong 2006, isa itong non-stock, non-profit corporation. Hanggang sa mailipat nga daw ito sa pagiging sole corporation ni Pastor Apollo Kibuloy. Pagkatapos noong 2023, napunta na naman daw ito sa pagmamayari ni Marlon Acobo. At ang lahat ng mga changes na ito sa ownership ay hindi ipinaalam sa Kongreso. So kumbaga, paglabag din daw ito. Dahil sinasabi nga nila na ang prangkisa ng isang media corporation ay hindi ito isang right or karapatan. Isa itong privilege. So ibig sabihin, kailangan sumunod ang mga media corporation sa anumang rules or patakaran na inilalatag ng Kongreso or ng batas. Dahil ito nga ay privilege lang na anytime pwedeng bawiin sa kanila. Unlike kung ito ay karapatan, sila yung masusunod at sila yung magbibigay ng rules. Kumbaga, dahil karapatan nila yon. Pero in this case, sa prangkisa ng mga media corporation, isa lang itong privilege. At dahil nga dito na hindi sila nagpaalam sa ilang beses na papalit-palit ng pagmamayari ng kanilang media corporation, sinasabi nga na isa itong violation. At yung isa pang violation na sinasabi ay dapat daw kasi ang SMNI ay nag-o-offer ng 30% ng kanilang stocks sa public.
na hindi daw ito ni minsan ginawa ng SMNI. So patong-patong yung mga violations na in-enumerate ng Kongreso. Kung kaya ito yung naging dahilan na nakita nila para bawiin ang prangkisang ibinigay sa Suarezug Media Corporation. Ito kasing Suarezug Media Corporation, ang franchise nila ay from 2019 at mag-expire pa sana sa 2044. Pero dahil nga dito sa sinasabing violations, apart from spreading fake news and di umano'y disinformation, ay binabawi na ang prangkisang ibinigay sa kanila kahit hindi pa natatapos yung kontrata nila na hanggang 2044. So ang mangyayari ngayon dito, pagkatapos sa Kongreso, ipapasa na ito ngayon sa Senado. At dito sa Senado, bubusisiin nila ito kung i-repeal ba nila o ibig sabihin sa sang-ayunan ba nila na bawiin ngayong prangkisa ng SMNI or pwede nilang baligtarin ang naging desisyon ng Kongreso. So hindi pa talaga final yung pagbabawi ng prangkisa ng Suarezug Media Corporation. Pagkatapos sa Senado, pupunta na ito ngayon sa mesa ni Pangulong Marcos. Ngayon si Pangulong Marcos ang magbibigay ng final decision kung i-veto ba niya or no veto tungkol sa prangkisa ng Suarezug Media Corporation. Pag sinabi nating i-veto niya, ibig sabihin, babaliktarin niya, papayagan niyang magpatuloy na magkaroon ng prangkisa ang Suarezug Media Corporation. Kapag ka no veto ang kanyang gagawin, ibig sabihin, inaaprubahan niya, nabawiin na yung prangkisa ng Suarezug. So ganito yung mga steps or procedures na mangyayari. So far, nasa first step pa lang sa Kongreso. So may dalawang steps pa na pagdaraanan bago tuluyang magkaroon ng desisyon kung maipagpapatuloy ba ng Suarezug ang kanilang franchise or babawiin na ito sa kanila. Purong mabibigat itong mga kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero sabi nga nila, napapalibutan naman daw ng mga magagaling na mga lawyers si Pastor Apollo Quiboloy at sinasabi nga nila na kayang-kaya ito ng mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy. So tingnan na lang natin kung ano talaga yung mangyayari dito, kung hanggang saan magpo-progress itong mga kaso, lalong-lalo na itong kasong isinampa. Dalawang kaso na isinampa ng DOJ laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Yung sa Davao City na child abuse which is bailable at itong qualified human trafficking na non-bailable. At itong pinakamas mabigat pa, yung babawiin ang kanilang franchise. Kumbaga parang naalala ko tuloy yung nangyari sa ABS-CBN. Ang kaibahan nga lang, nung dinidinig sa Kongreso yung tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN, sumipot yung mga high-ranking officials ng ABS-CBN katulad nila Carlo Katigbak. Pero dito sa Suarezug Media Corporation, na legal name ng SMNI, hindi sumipot ang sinasabing di umano na totoong nagmamayari nito na si Pastor Apollo Quiboloy. So marami pa tayong aabangan kay Pastor Apollo Quiboloy at sa SMNI. Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, nasa panig lang tayo ng katotohanan. And I hope lahat ng ito, ang magiging basehan nito ay katotohanan. And this is all for now mga kaibigan. I hope kahit papano meron akong na-share tungkol sa issue na ito. Bukas Friday na uli at pagkatapos ay weekends na naman. Have a peaceful day everyone. Ingat po kayo lagi and God bless.